Pinapatawag niyo raw po ako, Chief? Bungad na tanong ni Catherine. Sa kanilang Chief of Police na si Alejandro Batong Bakal. Yes, Iha, maupo ka, sabi ni Alejandro sa kanya. Nang makaupo si Catherine, ay pinindot ni Alejandro ang remote para magbukas ang kanilang malaking TV na nasa harapan. Doon bumungad ang isang balita. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga kababayan nating nakakaranas ng pang-aabuso at pangmamaltrato sa kamay ng kanilang amo. Isa na rito ang dalagang itago na lang natin sa pangalang Inday. Isa siya sa mga kababayan nating minaltrato ng kanyang amo. Dahil sa kahirapan, hindi na siya nakapagtapos ng pag-aaral at maagang namasukan bilang kasambahay. Ngunit naging malupit kay Inday ang kanyang amo. Isang beses lamang daw siyang pinapakain ito sa isang araw at kung minsan daw ay hindi. Mabuti na lamang at nakatakas siya sa kamay ng mga to. Dahil kung hindi matutulad siya sa mga kababayan nating namatay dahil sa kanilang mga amo. Sambit ng reporter na nasa TV. Bakit kailangan maranasan ng ating kababayan ang ganito kasaklap na pangyayari? Ang nakakalungkot pa'y mga dayo lamang sa ating bansa ang gumagawa nito sa kanila. Nagbabalita, Angeliso. Ano po to, Chief? Tanong ni Catherine matapos ang balita. Police Detective Catherine Miles, 24 years old, independent woman. Gusto kong ikaw ang tumuklas ng kasong to. Seryosong sabi ni Alejandro kay Catherine. Gaya ng dati, ito ang resume mo. Dugtong ni Alejandro. Nang walang makuhang salita galing kay Catherine at kasabay na nilapag ang isang brown envelope. Sinabi ko na to noon, Chief. Nahuli na yun. Hindi. Ito ang panghuli. Patagong napairap si Catherine sa pagiging controlling ng Chief of Police nila. Pakiramdam ni Catherine, hindi na siya pwedeng tumanggi sa mga projects na binibigay sa kanya. Gayong kapag tumanggi siya, marami namang sasalo nito. Pag-iisipan ko po. Malamig na sabi na lamang ni Catherine bago lumabas ng opisina. Napangiti naman si Alejandro, malakas ang kumpiyansa niya sa sarili sa pagpili kay Catherine. Bukod sa magaling ito at matalino, tuso rin ang dalaga. Maya-maya pa'y abalang binabasa ni Catherine ang brown envelope. Habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina. Detective! Sigaw ni Aldrin. Napahinto si Catherine sa paglalakad bago tinignan ang kaibigan na tumatawag sa kanya. Ano na naman ba ang sayo, Santiago? Pagtataray ni Catherine sa kaibigan. Balita ko may bago kang project. Pagsisimula ni Aldrin Santiago. Lakas talaga ng pangamoy mo ah. Saad ni Catherine. Hindi ah. Narinig ko lang kila Officer Jackie. Tanggi kaagad ni Aldrin. Hindi pala pangamoy ang malakas, pandinig. Natatawang pangasar ni Catherine sa kaibigan bago nagpatuloy sa paglalakad. Teka lang. Habol ni Aldrin Santiago kay Catherine. Tumigil sa paglalakad si Catherine at tinignan si Aldrin na seryosong ekspresyon sa muka. Tatanggapin mo ba? Maya-maya pa'y tanong ni Aldrin. Nandito na eh. Last na to. Nilapag ni Catherine ang envelope sa kanyang lamesa at naupo sa kanyang swivel chair. Yan din ang sinabi mo nung nakaraang project mo. Ngisi ni Aldrin bago kinuha ang envelope at binasa. Magpapanggap kang katulong? Nanlalaki ang mga mata ni Aldrin at hindi makapaniwalang nakatingin kay Catherine pagkatapos basahin ng resume. Nababasa mo naman ata yung nasa resume, di ba? Pagtatari pa ni Catherine. Kaya mo ba? I mean, nag-aalala lang ako para sa'yo, baka... Shh! Hindi na mauulit yun. Putol ni Catherine sa sasabihin ni Aldrin. Nag-aalala lang ako. Baka ma-trigger ang trauma mo. Napangiti naman si Catherine dahil sa sinabi ng kaibigan. Hindi pa rin kasi ito nagbabago at masyadong mabait. Hindi, naka-moved on na ako, Aldrin. Sigurado ka ba? Oo, sayang ang ganda ko eh. Nakangising sabi pa ni Catherine at kinagat ang pangibabang labi. Bye, nagbibiroan na naman kasi tayo rito. Paalam ni Aldrin. Malakas naman na napahalakak si Catherine sa reaksyon ng kaibigan.
Saglit na nag-isip si Catherine bago naisipang tawagan na lamang si Chief Alejandro. Tinatanggap ko ng project. Kailan ako magsisimula? Bungad na sabi ni Catherine sa kabilang linya. Napahalakhak si Alejandro. Hindi ko akalaing ganito kakabilis magdesisyon, detective. Napairap si Catherine sa kabilang linya. Bukas pwede ka nang magsimula. I-email ko na lang sa iyo ang address. Tungkulin ng isang police detective ang maghanap ng katotohanan at ebidensya na may kinalaman sa isang taong may sala. At gaya ng nakasanayan yun ang gagawin ni Catherine Miles. Mainit na sinag ng araw ang bumungad kay Catherine paglabas ng bahay. Tinungo niya ang address na nakasulat sa maliit na papel. Pagkarating ay agad na pinindot ni Catherine ang doorbell ng gate ng malamansyon na bahay na nasa kanyang harapan ngayon. Maya-maya pa binuksan na niya. Binuksan ng may edad na babae ang gate. Ikaw ba si Elena, iha? Bungad ng babae. Magandang umaga po. Ako nga po. Bati ni Catherine o Elena sa babae. Magandang umaga rin sa'yo, iha. Tuli ka. Ani ng babae bago iginiya si Catherine papasok ng mansyon. Kilala siya bilang Elena sa mansyon. Binuksan ng babae ang main door ng mansyon at halos malaglag ang mata ni Elena dahil sa ganda at laki ng mansyon. Ako nga pala si Manang Bell. Ako ang mayordoma dito sa mansyon. Tanging tango na lamang ang sinagot ni Elena kay Manang Bell dahil abala siya sa pagtingin sa bahay. Isang police detective si Catherine pero sa mansyong to, siya ay isang Elena Lopez, isang kasambahay. Siya si Sir Carlos De Leon. Siya ang amo natin at ang may-ari ng mansyong to. Sambit ni Manang Bell nang mapadako ang tingin niya sa malaking picture frame na nakasabit sa dingding. Akala ko po matanda si Sir Carlos. Hindi mapigil ang sambit ni Elena. Napahalakhak naman ang matanda. Hindi, iha. Nasa 26 pa lang yan si Sir Carlos. Ang gwapo naman niya po. Hindi ni Elena maiwasang mapatitig sa picture ng lalaki at sa hindi malamang dahilan ay bumilis bigla ang tibok ng puso niya. Gwapo at maganda rin kasi ang magulang niya. Sad pa nga ni Manang Bell. Nasaan pa ang parents niya? Usisa naman ni Elena / Catherine. Matagal lang na maalam ang mga magulang ni Sir Carlos. 16 pa lamang siya noon. Malungkot na pagsisimula ng kwento ni Manang Bell. Nakakalungkot naman po. Saad naman ni Elena. Bagong mag-asawa pa lamang ang magulang ni Sir Carlos. Nagtatrabaho na ako rito. Napamahal na rin sa akin ang magulang ni Sir Carlos pati siya. Parang anak ko na sila . Kaya nang mawala ito nangako akong gagabayan ko ang anak nila. Napangiti si Elena nang marinig ang sinabi ni Manang Bell. Dahil habang nagkukwento, ang matanda ay napapangiti ito na parang may naaalala. Mukhang napamahal ka na po talaga, Manang Bell, sa kanila, no? Mababait naman po ba sila? Hindi mapigil ang tanong ni Elena. Mukha kasing hindi makakagawa ng masama ang pamilyang nakatira sa mansyon na to. Sa kwento ni Manang Bell. Nako, sobrang bait. Ituturo ko muna sa iyo ang magiging kwarto mo. May isa pa nga pala tayong kasama rito sa bahay, si Joyce. Nasa palengke siya dahil may pinabili ako. Sabi ni Manang Bell bago sila nagpatuloy sa paglalakad. Ilang taon ka ba, iha? Tanong pa ni Manang Bell sa kanya. 24 po, Manang. Ang bata mo pa pala. Ang ganda-ganda mo pa. Salamat po. Nahihiyang sabi ni Elena, hindi niya pa rin kasi maiwasang hindi mahiya at mailang. Kapag may nagsasabing maganda siya, hindi tulad ng trabaho na kaya niyang itaas ang noo. Pasensya ka na, Elena, marami akong tanong sa'yo dahil pangalan mo lang ang sinabi sa akin ni Sir Carlos. Humihinging paumanhin ni Manang Bell kay Elena. Wala pong problema, nasan pa pala ang amo natin? Tanong ni Elena bago nagpalingalinga. Si Sir Carlos baka mo? Naku, palagi yung wala dahil abala sa trabaho. Workaholic. Minsanan lang kung umuwi yon. Sabi ni Manang Bell dahilan para malaglag ang balikat ni Elena
Mukhang matatagalan siya sa paghahanap ng ebidensya. Napatingin sa Elena kay Manang Bel nang tumigil ito sa paglalakad. Binuksan ni Manang Bel ang pintuan ng kwarto at iginaya siya papasok. Ito nga pala ang kwarto ng dalawa. Kayong dalawa ni Joyce, halika pumasok ka. Sabi ni Manang Bel at tinulungan siyang ipasok ang maletang dala. Naku, kaya ko na po ito, Manang Bel. Alam ko. Ngiting sabi nito pero tinulungan pa rin siya ng mayordoma. Kumpleto na gamit itong kwarto. Double bed ang higaan. Doon ka na lang sa itaas dahil baka malikot matulog si Joyce. Baka mahulog. Napatawa ng mahina si Manang Bel nang sabihin yon. Mukhang malapit ang loob ng matanda kay Joyce. Wala pong problema. O siya, maiwan na muna kita. Magpahinga ka na muna rito sa kwarto mo dahil alam kong pagod ka sa biyahe. Ipapatawag na lang kita mamaya para sa hapunan. Mahabang sabi pa ni Manang Bel bago lumabas ng kwarto. Napatingin si Elena sa wall clock ng kwarto. Alauna na ng tanghali bago magpahinga ay inayos muna ni Elena ang kanyang mga gamit. Mabuti na lamang may bakanteng drawer dito sa kwarto. Pagkakausap ni Elena sa sarili. Nang matapos siya sa pag-ayos ng gamit ay humiga muna siya sa double bed na higaan. Hindi naman nata magagalit si Joyce kapag dito akong natulog sa baba. Bahala na. Bulong-bulong pa niya bago nahiga sa kama. Ang sarap sa likod. Ani at dinamang malambot na kutsyon dahil sa pagod at komportableng higaan, mabilis na nakaramdam ng antok si Elena bago tuluyang nakatulog. Makalipas ang ilang oras, ay nagising si Elena nang maramdamang may umupo sa paanan ng higaan niya. Nagising po ba kita, Ate Elena? Bungad na tanong ng isang dalaga na nasa tansya niya, nasa 18 taong gulang pa lamang. Hindi naman. Ikaw, Joyce? Opo, ako nga po si Joyce, ate. Paano niyo pa pala nalaman ang pangalan ko? Napatawa ng mahina si Elena nang makitang nanlalaki ang butas ng ilong ni Joyce dahil sa gulat. Nakwento ka kasi ni Manang Bel sa akin. Saad pa nito. Ako pala si Ate Elena mo. Pagpapakilala pa ni Elena sa sarili. Nice to meet you po, ate. Actually, sinasabi na sa akin ni Manang ang pangalan mo eh. Bungis-ngis pa na sabi ni Joyce at tumayo mula sa pagkakaupo sa kama. Magayos ka na po muna, ate, ng sarili dahil kakain na po tayo sa baba. Tugon pa ni Joyce. Salamat. Paglabas ni Joyce, tumayo naman si Elena at nag-ayos. Tinignan niya ang kanyang suot na damit at tuon na pagtantong hindi pa pala siya nagbibihis. Suot-suot ang isang pares ng lumang blue na t-shirt at simpleng maong na short. Ay bumaba na si Elena. Ihahali ka na para makapaghapunan na tayo. Bungad na sabi pa ni Manang Bel kay Elena. Pagbaba kasalukuyan itong naghahanda sa hapag. Tulungan na po kita, Manang. Pagpresenta pa ni Elena, ngunit biglang tumunog ang doorbell ng mansyon. Kami na nito, ni Joyce, iha. Ang mabuti pa, ikaw nang magbukas ng gate dahil mukhang nandito na sila. Sabi ni Manang Bel bago tumalikod. Tumango naman si Elena at sinunod ang utos ni Manang Bel. Magandang hapon po. Bungad na bati ni Elena pagtapos buksan ang gate. Where's Manang Bel? Napaangat si Elena nang tingin ng marinig ang baritonong boses. Nang binatang nasa harapan, nasa loob po naghahanda para sa hapunan. Magalang na sabi ni Elena at hindi pa rin aalis ang tingin sa lalaki. Napaiwas siya ng tingin. Nang suriin siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Napakagat siya ng labi dahil sa kakaibang nararamdaman na dulot ng titig nito sa kanyang katawan. Tumango ito at diretsyong pumasok sa loob. Nagulat si Elena nang makitang may kasama pala itong dalawa pang lalaki. Hi, Miss Beautiful. Bate pa sa kanya. Nang binatilyong may braces, nginitian niya lamang ito bago iginaya papasok ang dalawa dahil una na yung gwapong lalaki. Nakita mo yun, Ken? She smiled at me. Rinig pa ni Elenang bulong ng lalaki na may braces
Sa katabi nga nitong tahimik lamang. "Shut up, Anton." Masungit na sabi naman ng lalaki na tinawag na Ken. Anton palang pangalan nitong si Totoy. Ken naman yung tahimik. Sino kaya yung masungit? Bulong-bulong ni Elena. Sa kanyang isip, nang makapasok sa mansyon ay halos mabingi ang mga naroon sa sigaw ni Anton. "Good evening, Manang Belle. I miss you so much." Anito at umamba ng yakap sa matanda. Kinurot naman ito sa tagiliran ng matanda. "Ingay mo pa rin kahit kailan, Antonio." Pangasar pa nito. "At kinurot mo pa rin ako kahit binata na ako." Inis na sabi pa ni Anton. Natawa na lamang si Ken bago dumiretso sa kusina kung saan nandoon ang isa pa nilang kasamahan. "Nirandi ka ba ni Antonio, iha?" Tanong pa ni Manang Belle. Umiling lamang siya. Hindi naman pumanang. Siya nga pala silang mga kaibigan ni Sir Carlos. Si Anton naman yung pinakapilyo. Pagpapakilala ni Manang Belle. "Yung una pong pumasok sino?" Tanong ni Elena. "Si Sir Carlos yun." Simpleng sagot naman ni Manang Belle. "Po? Siya po si Sir Carlos?" Gulat na tanong ni Elena. "Oh, bakit parang gulat na gulat ka dyan?" Natatawang sambit pa ni Manang bago pumunta sa kusina para asikasuhin ng tatlo. Nakatangang sumunod naman si Elena sa matanda at hindi pa rin makapaniwala na si Carlos De Leon, ang malayelong tao sa lamig na nakita niya kanina. "What is your name?" Malamig na boses na tanong ni Carlos habang sila'y nasa hapagkainan. Walang sumagot kaya naman siniko ni Joyce, si Elena at si Nenya-san na sumagot. Elena Gomez po." Nahihiyang sagot ni Elena at bahagya pang nautal. Napaismid naman si Anton at ngumisi. "Are you related to Selena Gomez?" Tanong pa ni Anton at tumiling na nga lamang si Elena. "Ilang taon ka na?" Tanong pa ni Carlos nang hindi naalis ang tingin sa pagkain. 24. Sambit naman ni Elena at tinignan si Carlos na hindi inaangat ang paningin. "Wala ba yung resume, Carlos?" Singit naman ni Anton. Sinamaan naman siya ng tingin ni Carlos. "So Elena, do you have a boyfriend? Husband?" Sunod-sunod pa ng tanong ng pilyong si Anton. Wala po sir." Nahihiyang sagot na lamang ni Elena bago sumulyap ulit kay Carlos. Napatingin sa naman ng Belle, Ken at Joyce, kay Anton nang tumawa ito. "Me too, I'm single." Ngisi ni Anton at nakapangalumbaba pa nga sa lamesa habang nakatitig kay Elena. "Busog na ako." Masungit na saad ni Carlos at pinunasan ng bibig gamit ang tissue. Saglit na nagtama ang mga mata nila ni Elena bago tumayo. Natapos silang lahat. Maghapunan at napagalaman ni Elena na sa mansyon matutulog ang tatlong binatilyo. "Ate Elena, saan ka po pupunta?" Narinig niyang tanong ni Joyce, mukhang nagising ito. Pagbaba mula sa double bed. "Kukuha lang ako ng maiinom sa baba. Babalik rin ako, matulog ka na." "Sige po ate." Ginamit ni Elena ang kanyang cellphone para gawing flashlight. Nailaw niya sa pagbaba. Nang makalapit na si Elena sa kusina ay mayroon siyang isang figura ng isang lalaki na nakita. "Itaas mo ang mga kamay mo at huwag kang gagalaw." Seryosong sabi pa ni Elena. Madilim sa kusina at tanging ang flashlight ng cellphone lamang ni Elena ang nagbibigay liwanag sa paligid. "Isa." Nagbabantang bilang pa ni Elena. Mahinang natawa na lamang ang lalaki. "Really?" Pinindot nito ang malapit na switch. Bumukas ang ilaw sa kusina at doon nakita ni Elena ang lalaki naka-topless. "Ang tapang mo naman." Hinarap nito si Elena bago hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa. Sir Carlos, kayo po pala yan." Napapalunok na sambit ni Elena at hindi maiwasang hindi mapatingin sa katawan ng lalaki. "Nahubaran mo na ba ako ng short gamit ang tingin mo?" Nilagok ni Carlos ang laman ng beer na hawak. "Po? Why are you still awake? Gabing-gabi na." Pag-iiba ng usapan ng lalaki at naupo sa lababo. "Nauuhaw po kasi ako, sir. Ikaw po, bakit gising pa po kayo?" "Well, someone is bothering me." "Sino po?"
Takang tanong naman ni Elena. Ikaw? Mabilis na sagot ni Carlos at bumaba sa lababo bago siniil ng halik bigla si Elena. Hindi kaagad nakapag-react si Elena dahil sa gulat. Napapikit na lamang siya hanggang sa naramdaman niyang humiwalay na ang labi ni Carlos sa kanya. Ngayon makakatulog na ako ng mahimbing. Good night. Umalis bigla si Carlos sa harapan niya na may ngiti sa mga labi. Hinalikan niya ako? Hindi makapaniwalang sabit ni Elena habang hawak ang labi. Kinaumagahan ay tinanghali na ng gising si Elena kakaisip sa halik na nangyari. Tinanghali ka po yata ate ng gising ah. Bungad na sabi ni Joyce pagkakita sa kanya. Oo nga eh, pasensya ka na. Saad na lamang ni Elena o Catherine. Okay lang po ate. Ganyan din po ako nung first day ko po rito sa mansyon. Elena iha, kakailis lamang ni Sir Carlos at ng mga kaibigan niya. Tinignan ka pa ni Sir Carlos sa kwarto para sana magpaalam kaso tulog mantika ka raw eh. Sabi ni Manang Bell pagpasok, mukhang hinatid nito ang tatlo sa gate. Nagulat naman si Elena sa sinabi ng matanda. Po, pinuntahan po niya ako? Oo iha, nakangiting sagot ni Manang. Siya nga pala maglilinis kayo ni Joyce ng ate Elena mo. Saad pa ng matanda. Opo Manang, parehong pawisan ng dalawa dahil sa laki at dami ng kwartong nilinisan. Ate, pwede po bang ikaw na lang maglinis sa kwarto ni Sir Carlos? Sabi ni Joyce habang hawak ang isang basahan. Bakit naman Joyce? Takang tanong ni Elena kay Joyce. Kung ayos lang po, may date po kasi ako ngayon eh. Kinikilig na sambit ni Joyce. Napangiti naman si Elena. O siya, sige na nga ako nang bahala rito. Sabi ni Elena at tinungo ang kwarto ni Carlos. Bit-bit ang basahan, mop at walis tambo. Pagbukas ni Elena ng pinto ng kwarto, hindi niya rin maiwasang hindi mamangha sa furniture ng kwarto. Bakit kailangan pang linisin? Wala namang kahit na anong dumi. Pagkakausap ni Elena sa sarili. Malaki ang kwarto ni Carlos. Siguro kung tatansyahin ni Elena ang laki, siguro doble ang laki ng kwartong tinutulugan nila ni Joyce. Sino ba tong tumatawag? Inis na sabi ni Elena bago kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa. Kamusta ang unang araw mo, Catherine? Boses ng kaibigan niyang si Aldrin. At parang bulang biglang nagbago ang mood niya. Doon niya naalalang trabaho niya. Masyado siyang nawili sa mga tao sa mansyon. Okay naman. Bakit ka napatawag? Sungit ah. Gusto lang kitang kumustahin. Narinig ni Elena ang pagtawag ng kaibigan sa kabilang linya. Busy ako. Huling sabi ni Elena at binaba ang tawag. Saglit siyang napatulala sa kawalan. Hindi niya lubos maisip na muntik niya nang makalimutan kung ano ang sadya niya sa bahay na to. Habang naglilinis si Elena sa kwarto ni Carlos, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na nandito ako sa mansyon para sa misyon ko at hindi lumandi. Lumipas ang kalahating oras ng paglilinis ni Elena nang mapadako ang kanyang paningin sa drawer malapit sa kama ni Carlos. Baka may makuha ako ritong impormasyon, bulong ni Elena. Sa sarili at mabilis na binuksan ang drawer. Ngunit wala siyang nakita kahit na anong impormasyon o ebidensya na maaaring magpatunay na isa si Carlos sa mga nang-aabuso na amo. Ano to? Tanong ni Elena habang hawak ang isang dokumento. Caitlin Ramirez. Basa ni Elena sa front page ng dokumento. Biglang nanghina ang tuhod ni Elena nang biglang may kung anong naalala sa pangalang yun. Hindi niya matandaan pero sobrang lapit at pamilyar ng pangalan sa kanya. Binuksan niya pero biglang kumatok si Manang Elena sa kwarto dahilan para mabilisan niya itong ibinalik sa drawer. Halika na iha, magpahinga ka na muna. Nasa baba na si Joyce nagmimerienda, sabi ni Manang Bell. Sige po. Susunod na po ako Manang, ayusin ko lang po itong mga ginamit ko sa paglilinis. Sambit ni Elena. Tulungan na kita.
Tatanggi pa sana si Elena ngunit nilapitan na siya ni Manang Bel at tinulungan. Balak pa sana niyang tignan ng dokumentong nakita ngunit mukhang sa ibang araw na lamang. Sabay silang bumaba at naabutan nilang kumakain si Joyce. Ang ganda mo, Joyce. Hindi maiwasang tignan ni Elena si Joyce. Nakasuot ito ng mahabang dress. At maganda ang mga nakasuot na palamuti sa kanya. Si ate naman, hindi ako maganda araw-araw. Ibig sabihin mo? Biro ni Joyce dahilan para matawa na lamang silang tatlo. Sino bang sinasabi mong kadate mo? Po? Wag niyo na lang pong alamin. Baka mausog eh. Biro pa nga ni Joyce ngunit halatang kinakabahan. Seryoso ba yan sa'yo? Sa nakikita ko po mukhang seryoso naman po siya. Subukan niya lang po, nasaktan ako ah. Magsusumbong talaga ako kay Manang. Napangiti na lamang si Elena. Sa kabilang banda naman ay nakaupo si Carlos sa kanyang swivel chair. Kaharap nito ang kaibigang si Ken. Hindi maiwasang mapatitig ni Ken sa kaibigan dahil pangiti-ngiti lamang habang hawak ang labi na minsan lamang nilang makita kay Carlos ang ganon. Akala mo ba hindi ko nakita? Yung ginawa mo kagabi sa kusina. Ngisi ni Ken. Napaangat naman ang tingin sa kanya si Carlos at tumawa. I don't care. Pagsusungit nito at hindi pa rin maalis ang ngiti sa labi. Do you like her? Tanong pa ni Ken. Sino? Kunwari hindi alam na sagot ni Carlos. Come on. Alam mo kung sinong tinutukoy ko. Hindi ko alam, Ken. She's different and she kinda looks familiar. Napakagat ng labing sabi ni Carlos at tumingala na para bang nag-iisip. Alam ko. Sabi ni Ken. Sa lubong na kilay na hinarap ni Carlos ang kaibigan. Ay minalam ko dahil kakaibang mga tingin mo sa kanya. Dugtong ni Ken at kabadong napabuntong hininga. Magsasalita na sana si Carlos nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Dire-diretsong pumasok si Anton at rumampa pa sa harap ng dalawang kaibigan na para bang nasa fashion show. Anong itsura ko ngayon? Tanong pa ng pilyong si Anton na parang nangaakit. Para kang kuto. Hindi, para kang butike. Sabay na sabi naman nila Ken at Carlos. Nalaglag ang balikat ni Anton sa narinig. Nang hina ang tuhod nito. Nakasuot ito ng itim na slack na pinaresa ng itim na sapatos. Simpleng puting polo shirt lamang ang suot nito at may tatak na Nike. Hinihila niyo pa ba ang confidence ko? Alam niyo ba yun? Bakit ba kasi ganyan ang suot mo? May lakad ka ba? Taas na kilay naman na tanong ni Carlos. Nanlalaki ang butas ng ilong ni Anton dahil sa gulat. Ken, si Carlos ba talagang nagtanong sa akin yan? Bakit dalawa? Mahimala ba? Parang mababaliw na sabi ni Anton. Hindi kasi ito makapaniwala na nagsalita si Carlos ng mahaba. Karaniwan kasi ay 1 hanggang 5 ang salita lamang ang lumalabas sa bibig nito. Hulaan mo. Tanong naman ni Ken. Stop acting weird, Anton. Wala na ba akong karapatang tumawa magsalita? Sad pa nga ni Carlos. In love ka, ano? Biglang pangasar ni Anton. Ano? Ako in love? Asa. Nauutal na sabi ni Carlos at napaiwas ang tingin. Ganyan din ako dati. Deny lang pero ngayon I can proudly say that I'm in love. Pinakita pa ni Anton ang kanyang muscle at tumikot. Baliw. Bulong ni Ken. I gotta go. May date pa ako with my baby Che. Sabi ni Anton at mabilis na lumabas. Lumipas ang 1 buwan. Wala ni isang ebidensya ang nakuha si Elena. Ngayong araw ang kanyang day off sa mansyon at naisipan niyang puntahan si Chief of Police Alejandro. Sigurado po ba kayo, Chief? Natama po yung binigay niyong portfolio? Bungad na tanong pa nga ni Elena. O Catherine? Oo naman, bakit? Agarang sagot ni Chief. Bakit parang hindi naman, Chief? Prangkang tanong ni Catherine kay Alejandro. Napatayo si Alejandro dahil hindi nito inaasahan. Nasasabihin yun ng kanyang police detective. Detective ka, diba? Bakit ngayon wala pa ring update tungkol sa trabaho mo? Pigil na inis na tanong pa ni Alejandro kay Catherine.
Catherine ngayon dahil wala naman siya sa mansyon. Hindi siya ngayon si Elena. Tumalim ang tingin ni Catherine at sumagot. Alam mo, Chief, kung gaano ko kaprofesional sa trabaho ko, kaya kong maghanap ng baho ng tao na totoong may sala. Paano naman kung wala talaga? Sinasabi mo bang walang salang lalaking yon? Taas pa na noong tanong ni Chief. Napaiwas naman ang tingin si Catherine. Hindi. Napangiti si Alejandro sa sagot ni Catherine. Ngunit agad itong nawala nang magpatuloy si Catherine sa sinasabi. Hindi pa sa ngayon. Pero alam mo, alam ko at nararamdaman ko na hindi totoo ang nasa portfolio. Pinalasabi pa ni Catherine bago umalis. Kinabukasan ay sinalubong ni Joyce si Catherine ng isang katanungan. Saan ka po galing, Ate Elena? Kahapon po. Ba't mo natanong? Takang tanong naman ni Catherine. Wala naman po. Nakita lang kita kahapon na lumabas galing sa police station eh. Nakangusong sabi ni Joyce. Saan ka ba galing kahapon? Nag-date po kami ng boyfriend ko kada day off ko po. Nahihiyang amin pa ni Joyce. Nginitian niya si Joyce. Saka nakahinga ng maluwag nang hindi na nagtanong pa ang dalaga tungkol sa pagpunta niya sa police station kahapon para kausapin si Chief Alejandro. Naikuyom ni Elena ang kamao nang maalala ang naging pag-uusap nila kahapon. Asan nga pala Joyce, si Manang Bell? Mamayang tanong ni Elena habang naguhugas ng kamay, kakatapos lang kasing maglinis ng bakuran ng mansyon. Pumunta po ate sa palengke, bibili ng uulamin mamayang gabi dahil uuwi po yata si Sir Carlos. Napatigil sa paghuhugas ng kamay si Elena at napalingon kay Joyce. Talaga? Hindi mapigilang mapangiti ni Elena. Opo ate, bakit po? Crush mo si Sir no? Tanong pa ni Joyce at tinuro pa ang mukha ni Elena na ngayon namumula. Umiling si Elena at nag-iwas ng tingin. Hindi Sumimangot naman si Joyce bago binalik ang atensyon na ginagawa. Sa bagay, hindi na ako ate magtataka. Gwapo naman kasi si Sir Carlos eh, kaso masungit nga lang. True ka dyan, ang sungit talaga. Sang-ayon naman ni Elena. Sinong masungit? Halos mapatalon sa gulat si Elena at Joyce nang marinig ang isang pamilyar na boses. Sir Carlos! Kinakabahang sabi ni Elena. Ngumiti si Joyce sa lalaki at pumunta sa likuran para salubungin si Manang Bell. Tulungan na kita nito Manang, sabi pa ni Joyce. Naiwan naman na nagkakatitigan sina Elena at Carlos. Gawan mo ako ng kape, Elena. Pakidala sa kwarto ko, sabi ni Carlos saka tumalikod na. Agad na nagtaka si Elena sa boses ni Carlos. Bakit parang nag-iba yung boses niya? Paus siya? Sa isip-isipan Elena. Opo, sagot niya, ngunit hindi na narinig pa ni Carlos. Mabilis siyang kumuha ng tasa mula sa kabinet ngunit sinabihan siya ni Manang Bell. Huwag na yan, iha. Itong isang tasa. Narinig niyang sabi ni Manang Bell. Kinuha nito ang tasang hawak niya at pinalitan. Yan kasing paboritong tasa ni Sir Carlos. Ngiting sabi naman ni Manang Bell bago umalis. Matapos magtimpla ni Elena ng kape, ay tinungo niya na sa kwarto ni Carlos. Sir Carlos? Kinakabahang tawag ni Elena sa tapat ng pinto ng kwarto ni Carlos. Come in. Narinig niyang sigaw ni Carlos. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang pinto ng kwarto at bumungad sa kanyang madilim na kwarto. Sir Carlos, nandito na po yung kape niyo, sabi ni Elena bago nilapag ang tasa na may lamang kape sa center table. Sir, tawag ulit na Elena sa binata. Napadako ang tingin niya sa kama at doon nakita ang binatang nakatulukbong ng kumot. Teka sir, may lagnat po ba kayo? Nilapitan niya ang binata at hinawakan ang noon nito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapaso ang kanyang palad sa init ng noon ni Carlos. May lagnat po kayo sir Natatarantang sabi pa ni Elena. Aalis na nga sana siya nang biglang hinawakan ni Carlos ang kanyang palapulsuhan. Napatigil siya. Dito ka lang muna sa tabi ko. Please stay.
Nangungusap na sabi ni Carlos at umubo-ubo pa. Dito ka lang muna, babalik ako, promise. Sabi ni Elena at tinanggal ang kamay ni Carlos sa palupulsuhan niya. Mabilis na bumaba si Elena sa kusina at kumuha siya ng palanggana at face towel at balak niyang punasan si Carlos dahil nakita niyang punong-puno ng pawis ang mukha nito. Ano pong gagawin niyo sa palanggana at face towel, Ate Elena? Narinig na tanong ni Joyce sa kanya. Nilalagnat si Sir Carlos, Joyce. Mababakas ang pag-aalala sa boses ni Elena. Magluto ka na muna ng mainit na soup para may makain si Sir Carlos bago uminom ng gamot. Utos na sabi ni Elena kay Joyce bago bumalik sa kwarto ng binata. Agad na hinila ni Elena ang comforter na kabalot sa lalaki, nanginginig itong nakayakap sa sarili at pinagpapawisan sa lamig. Paano hindi ka giginawin? Nakabukas ang aircon. Parang nanay na sabi ni Elena. Agad niyang pinag-off ito at pinunasan si Carlos. Pagkatapos punasan ay binihisan na nga rin niya ito. Sakto namang kumatok si Joyce. Kumain ka na muna bago uminom ng gamot. Bulong ni Elena sa binata bago binuksan ng pinto. Heto na po ang soup, Ate Elena. Sabi ni Joyce. Kinuha naman ni Elena ang tray na may lamang soup at gamot kay Joyce. Salamat. Nilapag ni Elena ang tray sa center table sa tabi ng kama ni Carlos. Nakita ni Elena na nagising na si Carlos kaya naman inalalayan niya itong makaupo. Halika, luto na ang soup. Pinaluto ko kay Joyce. Saad ni Elena. Kaya mo bang kumain? Tanong ni Elena sa binata. Tumango naman si Carlos at kinuha ang tray kay Elena ngunit muntik na niya itong mabitawan dahil sa panghihina. Hindi mo pa kaya. Susubuan na lang kita. Lihim na napangiti si Carlos sa suggestion ni Elena. Hindi maiwasang mapatitig ni Carlos sa magandang dalaga habang hinihipa ng mainit na soup. Hindi niya may pagkakailang napakaganda nito kahit walang kolorete sa mukha. Sabi ni Elena at sinenyasan ng umanga si Carlos na agad naman itong sinunod. Ang bait. Nakasimangot na sabi pa ni Carlos. Napatawa ng mahina sa Elena. Siyempre, may sakit ka kaya, mapait talaga yan. Ngiting sabi pa niya. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nagkasakit? Naulanan kasi ako kahapon eh. Hindi ko naman alam na magkakasakit ako. Napapaaos na sabi pa ni Carlos. Hindi ka naman talaga magkakasakit kahit sa simpleng ulan lang. Pero kung natuyuan ka, magkakasakit ka talaga. Sabi ni Elena na sobrang nag-aalala at natahimik naman si Carlos. Heto na yung gamot mo. Uminom ka na pagkatapos magpahinga ka na. Sabi ni Elena. At inabot ang isang baso ng tubig at gamot kay Carlos. Kinuha naman ito ni Carlos at ininom. Nahigang muli ang binata sa kama at tumalikod bago nagtalukbong ng kumot. Habang si Elena naman, inaayos ang pinagkainan ni Carlos. Tabihan mo ako matulog. Sabi pa ni Carlos nang maramdamang papalabas na ng kwarto si Elena. Ano ka bata? Natatawang sabi pa ni Elena. Nakasimangot naman si Carlos. Sige ka pag nahimatay ako. Pangungonsensya pa nito. Ang OA mo naman, Sir Carlos. Sabay pinitik ni Elena ang lalaki. Please? Nangungusap na ani nito. At nakatingin pa nga sa maamong mata ni Elena. Diyos ko Lord, paano ko matatanggihan ng ganito kagwapong lalaki? Sigaw pa ni Elena sa isipan. Ninitian niya si Carlos. Ibababa ko lang tong pinagkainan mo, sabi niya. Babalik ako, huwag ka mag-alala. Pababa sa kusina si Elena. Hinugasan na rin niya ang pinagkainan. Pagbalik sa kwarto ni Carlos, mahimbing na itong natutulog. I miss you so much, Caitlin. Biglang sabi ni Carlos habang natutulog. Parang tumigil tuloy ang mundo ni Elena sa narinig. Maraming naging katanungan sa kanyang isipan ngunit pinagsawalang bahala na lamang niya. Where did you sleep? Tanong ni Carlos, kinaumagahan kay Elena. Napalunok ng laway si Elena habang naghuhugas ng pinggan. Sa kwarto ko. Malamig na sabi nito at napaiwas ng tingin. Hindi ka natulog sa kwarto ko? Binantayan lang kita hanggang sa makatulog ka.
Malamig na turan pa rin ito na ipinagtaka ni Carlos. Salamat. Nahihiyang pasalamat na lamang ng lalaki. Nagulat si Elena sa ginawang pagpapasalamat ni Carlos kaya tinignan niya ito gamit ang nanlalaking mga mata. Anong sabi mo? Tanong ni Elena. I said thank you. Ate Elena, close na kayo ni Sir Carlos? Biglang sabi naman ni Joyce nang wala na nga doon si Carlos. Bigla kasi itong sumulpot sa kanyang tabi. Para kang kabuti kung saan-saan ka nalang sumusulpot, Joyce. Medyo naiinis na sabi ni Elena habang nakahawak sa kanyang dibdib dahil sa gulat. Ito naman si ate masyadong magugulatin. Natatawang sabi ni Joyce. Siya nga pala ate. Ano yung nakita ko? Parang may something sa inyo ni Sir Carlos. Nangasar na tanong na sabi pa ni Joyce. Wala ah. Nagpasalamat lang yung tao, ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo. Naiiling na sabi na lamang ni Elena bago umiwas ng tingin kay Joyce. Bakit hindi ka po ate makatingin ng diretsyo sa akin? Crush mo talaga si Sir no? Pangaasar pa ni Joyce kay Elena. Bahala ka nga dyan kung ano-anong iniisip mo, sabi ni Elena at pinagpatuloy ang ginagawa. Tsaka, ano yun ate? Nagpasalamat si Sir Carlos? Bago yun ah. Anong bago? Hindi pa siya nagpapasalamat? Hindi naman kasi nagpapasalamat si Sir pero ayun, nakakapagtaka dahil nagpasalamat sa'yo. Pagkukwento pa nga ni Joyce. Napatango-tango na nga lamang si Elena. Ate, paabot nga po ng pinggan, lalagyan ko lang po ng tinapay at juice para po sa hardinero natin. Sabi ni Joyce isang araw, na agad namang kinuha ni Elena ang pinggan. Ha? May hardinero tayo? Nagtatakang tanong ni Elena. Opo ate, si Kuya Aldrin po. Sagot naman ni Joyce, habang hinahanda ang merienda ng hardinerong sinasabi. Para namang nabingi si Elena matapos marinig ang pangalan ng kaibigan at kasamahan sa trabaho ni si Aldrin. Ako na lang magbibigay pagkatapos ko nito, sabi ni Elena. Sigurado ka po ba ate? Paninigurado naman ni Joyce. Oo naman. Ako pa, kaya ko to. Inagaw ni Elena ang pinggan kay Joyce bago tinungo ang bakuran. Good morning my BFF. Bungad na sabi pa ni Aldrin pagkakita kay Elena. Napapikit si Elena sa inis. Anong ginagawa mo dito, Aldrin? May diing tanong ni Elena. Nagtatrabaho bilang hardinero. Dahilan upang mas mainis si Elena. Binabantayan mo ba ako? Nakataas na kilay na tanong pa niya. Chill. Alam mo namang mahal kita pero hindi naman ako ganun ka-obsess sa'yo. Sagot naman ni Aldrin. Pareho tayong pulis rito, Catherine. Hindi lang ikaw ang may misyon. Napairap na lamang si Elena. Oh, eto na yung merienda mo, Mr. Hardinero. Ang taray mo naman talaga kahit kailan, Catherine. Saad pa ni Aldrin. Huwag mo nga akong tawagin sa tunay kong pangalan. Baka mabuko tayo. Anong tayo? Hindi pa nga kita sinasagot eh. Pwisit ka talaga. Pagsasagutan pa nga nila Elena at Aldrin. Come here, Elena. Linisin mo yung kwarto ko. Seryosong sabi ni Carlos habang lumalapit sa kinaroroonan ng dalawa bigla. Bahagyang tumalim ang titig ni Aldrin kay Carlos. Sige na. Kilala mo ba siya? Takang tanong naman ni Carlos. Halos mapatalo naman sa gulat si Elena nang makita nga nakasunod niya ang binata. Nako, hindi po sir. Kinakabahan na sagot na lamang ni Elena. Siya nga po pala Sir Carlos. Kakalinis ko lang po ng kwarto niyo kahapon. Talaga? Napaatras si Elena nang lumapit sa kanya si Carlos. Ano pong ginagawa mo? Kinakabahang tanong ni Elena. I have 3 rules in this house. Naramdaman ni Elena ang pader sa kanyang likod. Mas lalo siyang kinabahan dahil wala siyang maatrasan pa. Sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Ano pong rule? Wala naman pong sinabi si Manang Bell na may rule po sa bahay na to ah. Wala talaga, sabi ni Carlos. Ano po yung sinasabi mo? Nagugulahang tanong ni Elena. Walang sinabi si Manang Bell dahil para sa'yo lang ang rules na to. Bulong ni Carlos.
Sa tenga ni Elena, na agad nagsitaasan ng balahibo ni Elena sa batok ng maramdaman ng hininga ni Carlos sa kanyang tenga. Rule number 1. Ayokong umingiti ka sa kahit na sinong lalaki bukod sa akin. Ang akin ay akin, sabi ni Carlos at bahagyang lumayo sa kanya. Pero hindi mo ako pag-aari, matapang na sabi naman ni Elena. Hindi pa, pero gagawin ko ang lahat para mapasakin ka. Makahulog ang sabi ni Carlos at umalis. Naiwan namang nakatulala si Elena habang iniisip ang sinasabi ni Carlos. Anong ibig sabihin niya? Nagugulahang tanong pa ni Elena sa sarili. Lumipas ang ilang araw ay gulong-gulo si Elena sa inaakto ni Carlos. Ang mga kilos nito nagpapakita at nagsasabing gusto siya ng binata. Ngunit wala siyang naririnig na ganoon mula sa bibig nito. Ano po to, sir? Tanong ni Elena habang tinitignan ang hawak na bouquet. Flowers! Nakangiting sabi ni Carlos. Abala kanina sa Elena sa ginagawa nang bigla siyang hilayin ni Carlos papasok sa kotse nito at dinala sa napakagandang hardin. Para saan po to? Tsaka, bakit po tayo nandito? Naguguluhang tanong ni Elena. Natatakot man siyang aminin, ay nagkakagusto na nga siya sa binata. At habang tumatagal lumalalim na ang kanyang nararamdaman para dito. Do you love the view? Tanong pa ni Carlos at hindi pinansin ang tanong ni Elena. Napangiti si Elena nang maramdaman ang malamig na ihip ng hangin na tumatama sa kanyang pisngi. Opo, Sir Carlos. Ang ganda po rito. Nakangiting sabi pa ni Elena habang pinagmamasdan ng hardin na puno ng iba't ibang uri ng halaman na namumulaklak. How about me? Napabaling agad ang tingin ni Elena kay Carlos nang marinig ang tanong na yon. Po? Tanong ni Elena at bahagyang bumilis ang tibok ng puso. Do you love me? Ulit na tanong ni Carlos sa dalaga habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata nito. Natameme naman si Elena at hindi alam ang isasagot. Walang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Ngunit ang kanyang puso naman ang nagsasabi na mahal niya ang lalaki. Ngayon ko na lang ito naramdaman, Elena. At sa'yo pa. Hayaan mo sanang patunayan ko ang sarili ko sa'yo at ipakita ang totoong nararamdaman ko. Sabi ni Carlos at lumuhod. Napatakip naman sa bibig si Elena sa gulat. Sir. Elena Lopez, pwede ba kitang ligawan? Diretsahang tanong na nga ni Carlos habang pinapakita ang kahon na may lamang isang napakagandang kwintas. Nahugis buwan. Yes po, sir. Pwedeng-pwede. Nahihiya ngunit nakangiting sagot ni Elena. Agad tumayo si Carlos mula sa pagkakaluhod at akmang yayakapin na sana si Elena. Ngunit pinigilan nito ang sarili. Maniligaw pa lang pala ako. Akala ko kasal na eh. Nahihiyang pagbibiro pa ni Carlos at napatawa na lamang si Elena. Do you like it? Tanong ni Carlos habang nagmamaneho. Tumango naman si Elena at hinawakan ng kwintas. Pauwi na sila ngayon dahil maggagabi na kung saan-saan pa sila pumunta. Nanood ng sine, kumain sa mamahaling restaurant at pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa tabing dagat. Baka po pagalitan ako ni Manang dahil wala ako sa mansyon, sabi ni Elena. Pinaalam kita kay Manang Bel. Huwag kang mag-alala, sabi ni Carlos bago hinawakan ng kamay ni Elena. Nahihiyang napaiwas ng tingin si Elena. Aminado siyang mahal niya si Carlos at pareho sila ng nararamdaman, ngunit gusto niya rin namang mag-effort ito. Alam mo ba kung bakit hugis buwan ang napili ko para sa'yo? Maya-maya pa'y sabi ni Carlos. Bakit nga ba? Nag-iisip na sabi ni Elena. Kagaya ng buwan, ikaw ang nagbigay ng liwanag sa gabi ko at madilim na mundo ko. Simula nung dumating ka, wala na akong ibang hinihiling pa kundi ang makapiling ka. Nakangiting sabi pa ni Carlos at dinala ang likod ng kamay ni Elena sa labi upang halikan. Napaiwas ng tingin sa Elena at kinikilig ng palihim. Pagkarating nila ng mansyon, sinalubong sila ni Manang Bel.
Nakarating na po pala kayo, Sir Carlos. Nakangiting salubong ni Manang Bel. Opo, Manang. Nag-enjoy naman ba kayong dalawa? Tanong nito. Nag-enjoy po kami, sobra. Nakangiting sabi ni Carlos at nagpaalam. Taas muna po ako, Manang ha. Magbibihis lang po ako. Sabi ni Carlos bago iniwan si Manang Bel at Elena sa sala. Biglang sumeryoso si Manang Bel at tinignan si Elena. May problema po ba, Manang? Sabi pa ni Elena. Wala naman, Iha. Sa totoo nga yan, natutuwa ako na makitang masaya si Sir Carlos. Panimula nito. Ngunit hindi pa kita masyadong kilala. Sa loob ng maikling panahon nakita ko naman na mabuti ang iyong kalooban. Kaya humihingi ako ng pabor sa'yo na sana wag na wag mong sasaktan si Carlos. Seryosong sabi pa ni Manang at hinawakan pa ang kamay ni Elena. Hindi pa po ako sigurado sa nararamdaman ko para kay Carlos. Pero alam ko po sa sarili ko na gusto ko po siya at mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Sinserong sabi naman ni Elena at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Manang Bel na nakahawak sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, Manang Bel. Hinding-hindi ko po sasaktan ang alaga niyo. Nakangiting sabi ni Elena. Agad siyang sinunggaban ng yakap ng matanda. Maraming salamat, Elena. Ngayong nakausap na kita, panatag na ang aking kalooban. Sabi pa nito. Kumalas sa yakap si Manang Bel kay Elena at nagsalitang muli. Ngayon ko na lang nakita ang ngiti sa labi ni Carlos simula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Kaya nga natutuwa ako na unti-unting bumabalik na siya sa dati. Ngumiti lamang si Elena at hindi nagsalita. Lumipas ang 2 linggong panliligaw ni Carlos kay Elena. Sa bawat oras na magkasama sila ay mas lalong minamahal ni Carlos ang dalaga. Ganon din naman ito sa kanya. Tila nakakalimutan na nga niya ang kanyang misyon. Araw ng Martes ngayon at nasa trabaho si Carlos. Habang si Elena naman, abala sa paghahanda ng sorpresa para sa lalaki. Naayos mo na ba ang lamesa sa rooftop, Joyce? Nakangiting tanong pa ni Elena kay Joyce habang nagpupunas ng pawis. Opo ate, maayos sa po lahat sa taas. Nakangiting sabi naman ito. Gayong gabi kasi, balak sagutin ni Elena si Carlos. Ayaw na nga niyang patagalin pa. Dahil sabi nga nila, relasyon ang pinapatagal at hindi pa niligaw. At saka nakita naman ni Elena na mahal talaga siya nito. Halika, tulungan mo akong ilagay ito sa niluto kong steak sa itaas. Pagtaas sa rooftop ay hindi maalis na Elena ang ngiti sa kanyang labi. Tanging ang maliwanag na bilog na buwan lamang ang nagbibigay liwanag sa madilim na paligid kung saan naroon ang isang lamesa na may 2 upuan. Ang sweet mo naman ate kay Sir Carlos, sabi pa ni Joyce habang pinagmamasdan ng buong syudad sa baba. Because he deserved it. Hindi mapigil ang usal ni Elena. Pero bakit mo pala tinatangging crush mo siya dati? Tanong at may halong pangasar naman ni Joyce kay Elena. Tumawa si Elena tumiling. Sinabi ko ba yun? Tanong pa nga nito. Dahilan para bumusangot ito. So, kamusta ang itsura ko? Tanong pa ni Elena kay Joyce. Ang ganda mo ate. Bagay sa'yo yung black dress mo. Talaga? Magugustuhan kaya niya to? Kinakabahang tukoy pa ni Elena sa ginagawa niyang sorpresa. Oo naman po. Basta ikaw ang mag-prepare at magluto. Sigurado ko ma-appreciate ni Sir. Sabi ni Joyce para makahinga ng maluwag si Elena. Bababa na po ako ate para may isagawa na po natin yung plano. Sabi ni Joyce at bumaba na para abangan si Carlos. Sa kabilang banda. What is this, Ken? Seryosong tanong ni Carlos kay Ken habang hawak ang isang brown envelope. Buksan mo para malaman mo. Wala akong oras para sa walang kwenta mong palabas. Masungit na sabi naman ni Carlos. Impormasyon yan. Tungkol sa nililigawan mo. Sabi ni Ken. Dahilan para mapatigil si Carlos sa paglabas. Dinampot nito ang envelope at lumabas ngunit bago yun ay may sinabi pa si Ken na ikinabilis ng tibok ng kanyang puso. Ihanda mo ang sarili mo sa katotohanan. Sabi pa ni Ken
bago tuluyang makalabas si Carlos. 7:00 na ng gabi nakatanggap si Carlos ng mensahe galing kay Elena. Pinapauwi siya ng dalaga ng maaga dahil may sorpresa din ito sa kanya. Panandalian namang napangiti si Carlos, ngunit nawala kagad yun nang makita ang nilalaman ng envelope. Samantala habang naghihintay si Elena, kay Carlos ay biglang nagring ang kanyang cellphone. Biglang bumilis ang tibok ng puso nang makita si Aldrin. Hindi ko alam kung totoo ang nalaman ko tungkol sa relasyon niyo ng boss mo, Catherine. Bungad pa na sabi ni Aldrin para mas lalong kabahan si Elena. O Catherine, totoo yun at magre-resign na ako sa trabaho. Matapang na sabi pa ni Elena at napadapo ang tingin sa papeles na nasa lamesa. Bukod sa balak niyang sagutin si Carlos, ay magtatapat na rin siya ng totoo na hindi siya si Elena. Kung hindi si Catherine Miles, isang police detective. Kasama ang impormasyong iyon, ang resignation letter ni Elena. Dahil sa oras na maging sila ni Carlos, tatalikuran na niya ang kanyang trabaho. Ano? Ipagpapalit mo ang trabaho mo para lang sa lalaking yan? May galit sa boses na sadama ni Aldrin. Ano bang pakialam mo? Desisyon ko pa rin to. Nainis naman ang sagot ni Elena. Sa kaibigan. May pakialam ako kasi kaibigan kita. Dahil nag-aalala ako sa'yo. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo, Aldrin. Kailangan ko suporta. Sabi ni Elena. Ibinaba niya ang cellphone. Pero biglang nagsalita si Aldrin. Yung kaibigan ni Carlos. Galing siya rito. Kaninang umaga. Hinahanap ka. Mag-iingat ka dahil marahil alam na ni Carlos ang totoong ikaw. Sabi ni Aldrin bago binaba ang tawag. Natulala saglit si Elena. Dahil sa dami ng iniisip na pwedeng mangyari sa oras na malaman ni Carlos ang katotohanan. Hindi siya natatakot na malaman nito ang katotohanan. Natatakot siya dahil sa iba pa nito nalaman. Pagbaba ng tawag ni Aldrin, bumugod naman sa screen ng cellphone ni Elena ang pangalang Joyce. Ano yun, Joyce? Tanong ni Elena. Andito na po siya, ate. Excited na sabi pa ni Joyce. Sige, salamat. Magre-ready na ako. Ewan ba ni Elena pero parang kinakabahan siya. Ibinaba na lamang niya ang telepono. Ipinatong niya ang cellphone sa lamesa at kinuha ang bouquet. Pagbukas ng pinto, papasok sa rooftop ay nasilayan ni Elena si Carlos. Ngunit hindi gaya ng nakasanayan, walang makikitang reaksyon sa mata nito. Good evening. Bati niya at nilapitan ng binata at inabot niya rito ang bouquet na tinanggap naman ito. Parang nabunutan naman ng tinik sa dibdib si Elena. Ngunit naguluhan siya nang magsalita si Carlos. What is this? Malamig na tanong niya. Ang boses nito bumalik sa dati. Napakalamig at walang emosyon. Nag-prepare ako ng dinner para sa atin. Tara, dun tayo sa lamesa. Sabi pa ni Ellen at kumapit nga sa braso ni Carlos. Napatingin si Elena. Sa likuran ni Carlos at doon nakitang kinikilig si Joyce habang si Manang Bell naman ay seryosong nakatingin sa kanya. Pabalyang tinanggal ni Carlos ang kamay ni Elena. Sa nakahawak sa kanyang braso. Binalibag nito ang bouquet kung saan dahilan upang magulat si Elena. Carlos, nangihinang sabi ni Elena habang nakatingin sa kamay ni Carlos na may hawak na brown envelope. Ano to? Sigaw ni Carlos bago tinapan sa kanyang mukha ang envelope. Nahulog mula doon ang impormasyon kung sino at ano talaga siya. Bakit mo nagawa to sa akin, Elena? Saan pa nga nito? Elena nga ba talaga? O Catherine? Sabi ni Carlos habang nagunahang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi. Carlos, please. Hayaan mo ako magpaliwanag. Makinig ka muna sa akin. Sinubukang abutin ni Elena ang kamay ni Carlos ngunit tumiwas ito. Parang dinurog naman ang puso ni Elena sa nakita. Catherine Miles? Sabi ni Joyce habang hawak ang papel kung saan nandoon ang resume. Ang resume na dapat nasa police station lamang. Isa kang pulis, ate? Hindi makapaniwalang tanong ni Joyce sa kanya.
Dahan-dahang tumango si Elena at hindi na mapigilan pa ang luhang tumutulo. Nagsinungaling siya sa atin, Joyce. Hindi siya sa Elena Lopez, kundi siya si Catherine Miles. Seryosong sabat pa ni Manang Bell habang nakatingin ng matang puno ng pagkadisgusto kay Elena. Hayaan niyo po muna ako magpaliwanag, Manang. Joyce, Carlos! Nangungusap na sabi ni Elena. Ngunit tinilingan lamang siya ng mga to. Hindi na namin kailangan ng paliwanag mo, Detective. Dahil sapat na to. Sabi ni Carlos habang patuloy na tumutulo ang luha sa mga matang walang emosyon. I am so disappointed at myself. Nagbaloko ako sa'yo. Alam mo bang nakikita ko na ang sarili kong kasama ka habang buhay? Nagpaplano na ako ng magandang buhay para sa ating dalawa at magiging pamilya natin. Pero ano? Hindi pala totoo at nagpapanggap lang palang babaeng mahal ko. Mahinang sabi ni Carlos. That's not true, Carlos. Siguro oo nung umpisa. Pero ngayon totoong mahal kita. Hindi man totoo ang pangalan ko at kung ano ako pero totoo ang pinakita ko sa'yo at ang nararamdaman ko. Please hayaan mo ako magpaliwanag. Nangungusap na tinig ni Elena. Umiling si Carlos. Sarado na ang kanyang isipan ngayon dahil sa katotohanang nalaman. Niloko pa rin siya. Pinagmukhang tanga. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad ngunit napatigil siya nang marinig ang sinabi ni Carlos. Tulad mo, ngayon lang ako nakaramdam nito at hindi inaakalang napakasakit pala ng tinatawag nilang pagmamahal. Maniwala ka sa akin. Simula nung makilala kita, ay nakalimutan ko ng trabaho ko. Parang gusto ko na lamang maging si Elena. Si Elena ang kasambahay, hindi si Catherine Miles. Dahil bilang Elena, nakaramdam ako ng pagmamahal at nakatagpo ako ng isang kaibigan. Sabi pa ni Elena, bago tumingin sa mata ni Joyce na ngayon, lumuluhan na rin. You're fired. Ayaw na kitang makita pa sa pamamahay na to. Sabi ni Carlos at iniwan ang umiiyak na si Elena sa rooftop. Tinignan ni Elena si Joyce at Manang, ngunit inilingan na lamang siya ng mga to. Dala-dala ang isang maliit na bag. Ay mag-isang naglakad si Elena sa gitna ng madilim na gabi. Napaupo na lamang sa tabing kalsada si Elena dahil sa pagod at sakit na nararamdaman. Ganun na lang ba ako daling talikuran? Hindi niya man lang pinakinggan ang paliwanag ko. Humihikbing sabi ni Elena sa kawalan. Walang ganang sinagot ni Elena ang kanyang cellphone nang magring ito. Hello? Napapaos at humihikbing sabi ni Elena sa kabilang linya. Anak. Agad na nanlaki ang mga mata ni Elena nang marinig ang boses ng kanyang ina na humihikbi sa kabilang linya. Ma, ano pong nangyari? Bakit po kayo umiiyak? Nag-aalalang tanong sa ina. Si Cheska, anak. Ang apo ko. Nahihirapang sabi nito. Po, ano pong nangyari sa kanya? Nasa ospital siya. Inatake ng asma. Hindi ko naman alam. Ang gagawin ko. Hanggang ngayon wala pa rin siyang malay. Hinahanap ka niya bago siya mahimatay kaya tumawag ako kaagad. Humihikbing sabi pa nito. Uuwi po ako dyan, ma. Hintayin niyo po ako. Kapag nagising po si Cheska, sabihin mo uuwi ang mommy, ha? Humihikbing sabi ni Elena bago pinatay ang tawag. Pinunasan niya ang luha sa kanyang mga mata at sa huling pagkakataon, tinanaw niyang mansyon ni Carlos De Leon. Sumigaw nga si Elena ng para sa taxing paparating, ngunit hindi siya nito pinansin. Paglampas ng taxi, ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Agad niyang tinago ang cellphone sa pinakagitna ng dala niyang bag para hindi mabasa. Kailangan kong maglakad para kay Cheska at pinunasan ng pisngi na puno ng luha. Hindi nagtagal ay may dumaang bus kung saan nakasakay siya. Dumiretso na nga siya sa sasakyan. Pauwi ng probinsya kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Lumipas ang 3 araw. Nakauwi na sa probinsya si Elena upang bantayan sa ospital si Cheska. Anak, magpahinga ka na muna. Kami naman mag-aalaga kay Cheska. Sabi ng ina ni Elena sa kanya.
Ako na lang po munang bahala ma kay Cheska. Magpahinga naman po kayo. Ako na po. Pero anak, 3 araw ka nang walang tulog. Naluluhang sabi ng ina kay Elena. Naawa ito sa anak dahil kahit ni isang segundo, hindi nito nilubayan si Cheska na nakaratay sa ospital. Ayos lang po ko ma. Gusto ko po kasing pagising ng anak ko, ako agad ang makikita niya eh. Naluluhang sabi pa ni Elena bago hinawakan ng kamay ng 4 na taong gulang na anak. Sorry anak, kung matagal na hindi nakauwi si Mommy ha. Kailangan niya lang kasing magtrabaho para sa gatas mo eh. Kumising ka na anak, at hindi naalis si Mommy. Promise. Lumuluhang sabi pa ni Elena habang hinahaplos ang buhok ng anak. Sa kabilang banda, hello iho, kamusta ka naman dyan sa probinsya? Bungad na tanong naman ni Manang Bel kay Carlos pagkatapos sagutin ang tawag. Ayos lang po Manang, huwag niyo po akong alalahanin. Pagkatapos malaman ang katotohanan, maniloko lamang siya ni Elena o Catherine na pagpasya ni Carlos na manatili muna sa probinsya para makapag-isip-isip. Pasensya ka na iho ha, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Malungkot na sabi ni Manang Bel. Malaki na po ako Manang, ikaw nga pang inaalala ko dyan eh. Natatawang sabi ni Carlos. May kinangiti naman ng matanda. O siya, ibababa ko na ang cellphone dahil mukhang may kachat itong si Joyce. Mag-iingat ka dyan iho. Opo Manang, kayo din po. Huling sabi ni Carlos bago ibaba ang tawag. 5 taon nang nakakalipas simula nung huling punta ko rito. Napakaganda pa rin ang tanawin. Mahinang sabi ni Carlos habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan kitang-kita ang ganda ng bulkang Mayon mula sa malayo. Sa probinsya muna, naisipang manatili ni Carlos dahil hindi niya alam ang gagawin kay Elena. Pagkatapos ng nangyari, total, may sarili namang ospital at negosyo dito si Carlos. Titignan niya rin ang kalagayan ng ospital. Kung marami bang pasyente o ano, binuksan ni Carlos ang cabinet kung saan nakalagay ang exact address ng ospital na pagmamay-ari niya. Ngunit napatigil siya nang makitang isang litrato. Caitlin Ramirez. Mahinang sabi ni Carlos at doon nagsimulang bumaha ng ala-ala ang kanyang isipan. Si Caitlin Ramirez ang kauna-unahang nagparamdam sa kanya ng kakaiba. Hindi niya masasabing pagmamahal dahil isang beses lang silang nagkita at nagkasama. At sa unang beses na yun, may nangyari kaagad sa kanila na hindi naman niya pinagsisisihan. Pinahanap ni Carlos si Caitlin. Ngunit kahit isa ay wala siyang makuhang impormasyon tungkol dito. O dahil baka nga, hindi talaga Caitlin Ramirez ang kanyang tunay na pangalan. Kagaya niya ay gumawa lamang ito ng sariling pangalan. I need a car. Sabi ni Carlos sa kanyang sekretarya. Nais niyang pumunta sa ospital para makapaglibot-libot at malibang ang sarili. Good morning sir. Ito po ang kotse na ibinigay mo po sa akin noon. Sabi ng isang lalaki na nasa 38 na ang edad. Pahiram muna ako Kuya Ray. May pupuntahan lang ako. Sabi niya bago sumakay at tinungo ang ospital. Pagdating sa ospital, agad siyang sinalubong ng guard nang may ngiti sa mga labi. Good morning Mr. De Leon. Maligayang pagbabalik po. Sabi nito at pinagbuksan siya ng pinto. Masaya akong makita ka muli Kuya Adolfo. Buti naman po at dito ka pa rin nagtatrabaho. Nakainting sabi pa ni Carlos. Aminin niya man o sa hindi ay ibang-iba ang kanyang pagkatao kapag siya ay nasa probinsya. Hindi siya si Carlos na masungit dahil siya si Mr. De Leon na napakabait at napakadaldal. Oo naman sir, loyal ako sa iyo eh. Biro pa nito at ngumiti lamang si Carlos at nagpaalam. Habang paakyat sa 3rd floor kung saan ang opisina niya ay may nadaanan siyang kwartong nakabukas. Dahil sa curiosity, lumapit siya dito at doon nakita ang isang bata. Nasa tingin niya ay nasa 4 na taong gulang pa lamang. Mommy? Sambit nito bago minulat ang mga mata. Nakita ni Carlos kung paano magtamang kanilang tingin.
Kasabay nun ang pagtibok ng mabilis ang kanyang puso. Anak, gising ka na nga. Salamat sa Diyos. Gulat na sabi ng babaeng nakaupo sa hospital bed. Nakatalikod ito sa pintuan kaya hindi kita ni Carlos ang mukha nito. Ngunit ang buhok nito, kilos at boses, kilalang kilala niya. Bago pa man siya may magawang hindi maganda ay pumunta na siya sa kanyang opisina bago tinawag ang assistant. May patient ba dito na ang pangalan ay Catherine Miles? Tanong ni Carlos sa kanyang assistant. Wala po sir, bakit po? Wala naman. Pwede mo bang ibigay sa akin ang pangalan ng nasa room 16? Gusto kong ikaw lang ang may alam nito, sabi ni Carlos at tumango naman ito bago lumabas. May anak si Elena? I mean Catherine? Tanong ni Carlos sa sarili. Maya-maya pa bumalik na ang assistant ni Carlos dala-dala ang pinapakuha niyang impormasyon. At halos manghina si Carlos sa nalaman. Si Caitlin Ramirez, Elena Lopez at Catherine Miles ay iisa. Nalaman niyang umalis sa probinsya si Caitlin Ramirez para hanapin ang kanyang tatay na pulis noong nakaraang 3 taon. Sinong tatay ni Cheska Ramirez? Ako ba? Tanong ng lalaki sa sarili. Hindi alam ni Carlos ang gagawin sa nalaman. Paanong may anak siya nang hindi niya alam? Hindi ba nagdalawang isip pa si Carlos na kausapin si Caitlin Ramirez? Nadatnan niya ito sa kwarto ng kanilang anak. Caitlin Ramirez, mag-usap tayo. Nanlalaki naman ang mga mata ni Catherine nang biglang may tumawag sa kanya gamit ang pangalang binoon na niya sa limot. Carlos? Gulat na tanong ni Catherine. It's George. Sabi ni Carlos ginamit niya ang pangalang pinakilala niya kay Caitlin nang gabing may mangyari sa kanila. Anong? Hindi na natapos pang sasabihin ni Catherine nang bigla siyang hilain ni Carlos at dinala sa isang room kung saan walang masyadong tao. Anong ginagawa mo, Carlos? Medyo pagalit na tanong pa ni Catherine pagkapasok sa kwarto. Look, gusto kong malaman kung anak ko ba si Cheska o hindi. I'm George. Hindi mo ba ako naalala? Ako yung naka one night stand mo. Desperadong sabi pa ni Carlos, hindi alam ni Carlos kung anong nangyari sa sarili niya at biglang nawala ang galit niya kay Catherine pagkatapos makita ang anak nila. Oo. Ako si Caitlin Ramirez. Anak ko si Cheska, pero hindi mo siya anak. Malamig na sabi na lamang ni Catherine at lumabas ng kwarto. Saglit na patulala si Carlos. Sa narinig, ngunit naalala niyang nasa ospital pala siya. Paglipas ng 2 araw, nakahinga ng maluwag si Catherine nang hindi na muling bumalik pa ang lalaki. Mahal niya ito at gusto niyang malaman ito ang totoo pero may parte sa puso niya na galit. Galit dahil hindi man lamang nito pinakinggan ang eksplanasyon niya at hindi ito naniwala sa kanya. Ready ka na bang umuwi, Cheska? Masayang tanong ni Catherine sa anak. Opo, Mami. Excited na po ako. Bibong sagot naman ni Cheska sa ina. Basta promise me, behave ka na lang muna ha? Para hindi ka natakihin ng asma mo. Yes naman, Mommy. That day po kasi kumain ako ng ice cream. I forgot po na bawal ako but hindi na po yan mauulit. Ngiting sabi, panito na ikinangiti ni Catherine at ng ina nito. Napatigil sila sa pag-uusap nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang doktor ni Cheska at kasunod nito si Carlos na nakangiti. Excited ka na bang lumabas, Cheska? Tanong ng doktor. Yes po, Doc. Nandito na kasi Mommy ko eh. Nakangiting sabi pa ni Cheska. Mommy, siya po si Dr. Chad. Dr. Chad, siya po si Mommy Caitlin ko. Siya po yung irereto ko sa inyo. Sabi ni Cheska at bahagyang hininaan ng boses. Bahagya namang dumilim ang mukha ni Carlos dahil sa narinig at tumikim. Kulit mo talaga. Ayaw na kitang makita dito sa ospital. Nakangiting sabi pa ni Doc Chad at bahagyang ginulo ang buhok ni Cheska. Bakit po? You don't love me na, Doc? Nagsimulang manubig ang mata ni Cheska. At dahan-dahang tumulo ang luha. Napatawa naman ang naroon.
That's not what I mean, baby. Of course, love na love ka ni Doc. Sinabi kong ayaw kitang makita dahil ayoko nang makonfine ka dito, ayoko nang magkasakit ka. Nagpapaliwanag si Doc Chad. Bakit gusto mo pa bang bumalik dito? Tanong pa ni Doc at tumiling-iling naman si Cheska. Good girl, sabi ni Doc Chad at lumabas ang kwarto. Anong ginagawa mo rito? Tanong naman bigla ni Catherine sa nakatayong si Carlos. I just want to see my daughter, sabi naman ni Carlos at lumapit kay Catherine. Cheska is my daughter, hindi mo siya anak. Matalim na sabi naman ni Catherine. Nagpa-DNA test na ako, sabi ni Carlos at binigay kay Elena ang DNA test result. Ma, mauna na po kayo ni Cheska, susunod po ko, sabi ni Catherine at agad namang lumabas ng kwarto si Cheska at ang ina ni Catherine. Alam kong galit ka pa rin sa akin, Catherine, but you can't hide the truth from me, sabi ni Carlos paglabas ng mga kasama nila. Okay, kung anak mo nga si Cheska, ano ngayon? Masungit na tinignan ni Catherine si Carlos mula ulo hanggang paa. Let's get married, diretsahang sabi ng lalaki. Ano? Gulat na tanong naman ni Catherine. I want us to get married para sa anak natin, sabi ni Carlos, dahilan para malaglag ang balikat ni Catherine. Ang akala niya kasi niyayaya siyang magpakasal dahil mahal pa siya nito. Yun pala ay para sa anak nila. Paano kung ayoko? Bigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon, Catherine, para sa anak natin. Nangungusap na sabi pa ni Carlos. Fine, I will give you another chance. Really? Yes, basta makuha mo ang loob ng anak ko. Ipakikilala kita sa kanya bukas. Walang ganang sabi ni Catherine at umalis. Are you sure, Mommy? That is my daddy? Inosenteng tanong ni Cheska sa inahabang pinagmamasdan si Carlos na nagsisibak ng kahoy. Yes, baby, why? Ayaw mo ba siyang maging daddy? Of course I do. Then why are you sad? Because po last week pa siya nagaganyan eh, sabi ni Cheska. Tinutukoy ang pagsisibak ng kahoy ni Carlos. Madali kasing nakuha ni Carlos ang loob ni Cheska. Ngunit nahirapan itong paamuhin si Catherine. Bakit tired na po siya? Kapag hindi po siya nagaganyan, nag-iibig naman po, sabi ni Cheska. Mukhang naawa talaga kay Carlos. It's nag-iigib, baby, okay? Nakangiting kinurot ni Catherine ang pisngi ni Cheska. Dahilan parang umuso ito. May nagawa kasing badang daddy mo kay mommy. Really, Mommy? Did daddy hurt you? Malaking matang tanong ni Cheska. Yes, baby, a lot. Sa palagay mo deserve niya ang second chance? Do you love daddy po? Nagulat naman si Catherine sa tanong ng anak. Yes, baby. Look at him po. Matyaga po siya. I think daddy deserves a second chance because he's sincere naman po nung naghingi po siya ng sorry sa atin eh. Nagulat si Catherine nang marinig ang boses ng ina. Tama siya, anak. Tingnan mo nga yung kamay niya, oh. Punong-puno na ng sugat, kakasibak ng kahoy. Nakikita ko namang gusto niya talagang bumawi sa inyong mag-ina. Hindi niya alam kung sa paanong paraan kaya ganyan ang ginagawa niya. Pero ma, masakit pa rin po eh. Nabasag ang boses ni Catherine nang sabihin yon. Pakiramdaman mo ang sarili mo, anak. Alin ang mas matimbang? Sakit o pagmamahal? Doon napaisip si Catherine at doon niya rin napagtanto na mas lamang ang pagmamahal niya sa isa't isa kaysa sa sakit na nararamdaman. Go on, Mommy. Ikis mo na po si Daddy. Pipikit lang po ako, promise. Pangasar pa nga ni Cheska at humagikgik. Nilapitan ni Catherine si Carlos. Nang makita siya nito, natataranta itong tumayo. Pasensya ka na. Nagpahinga lang ako saglit. Paliwanag nito at kinakabahan. Para itong batang nahuli ng teacher na naglalaro ng chalk. Nagsimulang umiyak si Catherine sa harapan ni Carlos. Agad nga siya nitong nilapitan at tinawakan ng magkabilang pisngi. Tumigil ka na, sabi ni Catherine dahilan para manigas. Sa natatayuan si Carlos. No, hindi.
Hindi ako titigil hanggat hindi mo ako napapatawad. Alam kong mali ako na hindi ko man lang pinakinggan ang paliwanag mo noon at nagsisisi ako. Sabi ni Carlos at tinawakan muli ang batok nga nito. Tumigil ka na, sigaw ni Catherine. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Ayaw mo na ba sa akin? Sabihin mo lang kung hindi mo ako mahal at titigil na ako. Napaluha si Carlos. Matapos sabihin yun. Tumigil ka na kasi pinapatawad na kita. Mahinang sabi ni Catherine. Ano? Tama bang narinig ko? Hindi makapaniwalang sabi ni Carlos. Mahinang tumango si Catherine. Agad siyang niyakap ni Carlos at tinignan ng diretsyo sa mga matang puno ng luha. Thank you for giving me another chance, my love. Magiging mabuti akong asawa at tatay. Mahal na mahal kita at si Cheska. Madamdaming sabi ni Carlos at hinalikan ng noo ni Catherine bago muling niyakap. At nang matapos nga, ang kanilang yakapan nagulat naman si Catherine o kilala din bilang Caitlin at Elena na may dinukot nga ang lalaki sa kanyang bulsa at nakita niya ang red velvet box na syempre naglalaman ng engagement ring. Nag-propose na nga si Carlos kay Cheska. Catherine, Caitlin, o Elena kahit sino ka pa. Basta ikaw ang mahal ko. Ikaw ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. So please, let me be with you forever. Will you marry me? Mahal ko? Saad ni Carlos at naluha si Cheska. Nakita naman niya na nanonood sa kanila ang kanyang ina at anak. Napapatalon pa nga ang batang si Cheska habang humahagikik sa sobrang kilig. Tumingin naman si Catherine sa kanyang ina at tumango ito. Bakit naman hindi? Pagkatapos mo kaming pag-igiban tsaka pagkatapos mong magsibak ng napakaraming kahoy, hindi pa ba ako oo? Natawa na lamang sila at iniabot na nga ni Catherine ang kanyang daliri. At isinuot na nga ng lalaki ang singsing sa kanyang daliri. Makalipas lamang ang 6 na buwan na kanilang relasyon at 6 na buwan din na preparation para sa kanilang kasal. Wala na talagang atrasan dahil ngayon naglalakad na nga si Catherine papalapit sa altar. Nakita niya na lumuluha nga si Carlos habang papalapit siya. Isa itong beach wedding at intimate wedding lamang kasama ang kanilang mahalaga na mahal sa buhay. At syempre kasama din sina Joyce na makulit. At syempre ang mga kaibigan ni Carlos na sina Ken at Arnold. Napag-alaman na si Arnold at Joyce pala ang nagde-date at tuwang-tuwa naman sila. Kaya naman magka-partner sila sa kasal nila Catherine at Carlos. Syempre andun din si Manang Belen. Wala na nga silang mahihiling pa. Dahil ngayon, sa harapan ng kanilang mga mahal sa buhay, sa harapan ng Diyos kung saan sila manunumpa, ay kakasal na nga sila. May ginawa kasing maliit na napaka-cute na altar para kahit papaano, ikakasal pa rin sila sa harapan ng may kapal na pinaniniwalaan nilang dahilan kung bakit sila paulit-ulit na pinagtagpo ng tadhana. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pagmamahalan. Sa kwentong to pinapakita na hindi masamang magbigay ng pangalawang pagkakataon sa taong nagkamali, lalo na kung willing naman itong magbago. At sa kwento ring ito, sinasabi na kung mahal mo, pakinggan mo, dahil hindi lang ikaw ang may kwento. Everyone deserves an explanation. Everyone deserves a second chance. Kaya kahit gaano ka pa nasaktan sa isang bagay, pakinggan mo muna ang paliwanag nito bago magpakain sa galit. Hindi rin kasi masaya na meron tayong kinikimkim sa ating mga puso. At dito na nga po nagtatapos. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong magpa-shoutout, i-comment lamang po. Thanks for listening. Salamat po sa walang sawang pagsubaybay. At shoutout po sa mga sumusunod. Rosita Yamura, Rosette Dakera, Goldfinger
Renato Ducot, Anel Faibit, LV Candontol, Loida Salon, Lauren Liza, Annalie Flor, Liliano Bebe, Kidimtes, Anthony Chavez, Wendy Goto, Julie Banas, Presbyteros Rose, Ostonalito Lisviminda, Rivera, Angelina Docusin, Eileen Lomanog, Jade, Angelita Ablao, Sonia Maria, Matilde Ramos, Corazon Danke, Milagros Sabades, Rosita Ayam, Eli Bita Solo, Carmelita Mendoza, Annalyn Lee, Merlilyn Marites de Vera, Jovita Riego, Andy Shirley Alberto, Nesbet Hanaban, Benjamin Puig, Ann Merlin Barosa, Bonifacio Mateo, Presi Cruz, Rosenda Genetiano, Maria Girly Gakutan, Luz Viminda Villanueva, Merlin Tanelion, Elizabeth Baldonado, Lori Camron, Luz Viminda Rivera, Ami Regalado, Elizabeth, Emma Ruth Peniro, Emily Kinlog, Luz Tagalog, Roberto Gonzalez, Jeyo Cadtec, Roberto, Virginia April, Eli Evangelista Anderson, Christopher Almario, Susan Basila, Rose De Juan, Annie Bocao, Orly Vlog, Maria Alma Parcon, Merlina Aparta, Lisa, Maricar De Peralta, Terry Cole, Loida Mauleon, Janet Baxa Lovely, Radasa Maria, My Vlog TV, Alma Parcon, Harold Novesio, Marites Monje, Feli Baruga, Lina Almazan, Ann Mariano, Enday Samante, Elisa Jacobe, Susan, Iluminada Dadupali, Agustina Aniceto, Emelita Espinilla, Nena Ano Rosemary Capistrano, Teresita Schmid, Normalo Beres, Emily, Loida Salon, Scope Mobile, Natalie Navarro, Lynn Romesa, Rosemary Vasquez, Juanito Aquino, Celi Palisok, Emelita Armena, Merly Perez, Babes Music and Memories, Eliza, Lucy De Borbon, Dory, Jeremy Blanco, Anita Hernando Escapades, Feli Buena Obra, Monica Cabalda, Lina Almazan, Ray Palanganan, Liza Tolentino, Carmencita Falcon, Teresita de los Santos, Lucia Baldo, Hansel, Fel Macabato, Helen Morillo, Flor Cabrera, Fe Navares, Rosalinda Seran, Cleo Waling, Josie Legayada, Wenoni, Anya Lucas, Lily of Macau, Jessica Vargas, Aso Kio Garcia, Loida, Jun Radaza, Juan Deus, Nora Bell Sevans, Helorentino, Dido, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po muli. Ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening at shoutout po sa lahat. God bless everyone!